everyone, it's me proudly, Mommy Vlog. Ayan, for today's video, magbibigay lang po ako ng kaunting reaction doon sa nangyari kay Madam Kilay at sa kanyang kapatid na issue. Ayun, so kung mapapanood ninyo yung last video ni Madam Kilay na umiiyak siya, ay talagang sobrang sakit nun sa dibdib. Naiisipin mo, hindi mo iisipin na sarili mong kapatid o kapamilya ang tutuklaw sa'yo. Alam naman natin na si Madam Kilay ay isang negosyante. Yes, meron po siyang isang negosyo na itinayo dito sa Philippines. Ayan, kung sa mga hindi nagkakaalam. And ang pinagmanage niya doon ay ang kanyang ate. So ngayon, yung dahil nga si Madam Kilay ay naka-stay sa Amerika, pinagkatiwala niya pati ang bank account niya. So yung bank account niya hindi nakapangalan sa kanya, ipinangalan niya sa kanyang ate o kanyang kapatid, ganon. So nalaman na lang ni Madam Kilay na siya ay pinagnanakawan ng kanyang kapatid. Oh no! Sarili mo pang kapatid. Nakakalungkot isipin, no? Sa isang family talagang meron at merong sisira. Dahil lang yan nasisilaw sa pera. Ang kwento kasi ni Madam Kilay, pinagnanakawan siya ng kanyang ate kahit nasa kanilang items. So, ibig sabihin dun sa items, maaaring yung produkto nila ng kanilang negosyo. Nakitang-kita naman daw sa CCTV at ito pa ang masakit. May ebidensya na nga at lahat ayaw pang umamin ng kanyang ate. Tapos, nalaman niya rin na nag-withdraw ng mahigit isang milyon. 1,000,000! Diyos ko! Sa panahon ngayon, napakahirap hanapin ng 1,000,000. Kaya talaga naman ganun na lang ang galit. Kaya naman dinaan na lang niya sa iyak at sa social media para maiparating niya yung kanyang saloobin sa kanyang kapatid. Ikaw, kapag niloko ka ng kapatid mo, unang isa sa pamilya mo, ano ang mararamdaman mo? Masasaktan ka syempre. Masakit ang masaktan, lalo na kung sarili mo kadugo. So nga, naglabas siya ng salubin sa social media at ipinarating niya rin sa mga chismosa, sa mga marites ng Pilipinas na huwag ipagtanggol, yung mali ay mali. Ganon. Kasi ang lumalabas daw na, pinalalabas ng ate niya na masamang ugali niya. And take note, bukod sa ang ate niya ay wala namang gaanong trabaho doon sa negosyo. Kumbaga mag-withdraw lang ng pera, pasweldohin yung mga tauhan, ganon. And sinisweldohan ni Madam Kilay ang kanyang ate every month. Bukod pa doon sa panggasolina ng kanilang sasakyan, so meron pa rin din siyang binibigay na pera. Kaya hindi daw niya lubos isipin na siya ay pagnanakawan pa. Sabi nga ni Madam Kilay sa video, gusto ng kanyang ate lahat ng meron siya o lahat ng pinaghirapan niya ay gustong kunin ng kanyang kapatid. Panoorin nyo na lang yung clips ng video niya na aking nakuha and kayo na ang humusga. Ikaw, tatanungin kita, ano ang gagawin mo kapag niloko ka ng sarili mong kapatid or kadugos or kapamilya mo? Ano ang gagawin mo? Lahat ng akin na pinagpaguran mo. Alam mo yun? Simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Tapos yung i-chismis ka pa sa ibang tao, na maldita daw ako. Yung ate ko mga chat sa yung kanang kamay ko, Joy Cobillier yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya, yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwala ako yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat na pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo eh. Akala mo, mapagkakatiwalaan mo kasi kapatid mo. So lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay. Then, lumago yung business ko, lumago yung maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko.
Ngayon, siyempre, siyempre, ang ang tao tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, gusto ko nang kunin ang akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung mamamahawa na ibigay niya akin. Milyon yung pera ko. Na gusto niya maging kanya. Hindi lang yun eh. Mga chaps, ang sakin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat pa lang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahe niya, bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Bukod pa yung hindi ko alam ng miscellaneous, pag nagpapawithdraw ko ng cash, kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala, hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba doon? Diba? Wala na akong ano doon. Saka hindi ko naman nabibilang kahit isa-isang libo eh. Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkatiwalaan ko nga, diba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks nila nakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat simulat sa pool. Pasan ko ang pamilya ko mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo.